Sa tahimik na baryo, poblasyon, magkalapit lamang ang dalawang tahanang tila magkaibang-magkaiba ang kinabukasan. Sa isang dulo ng baryo ay nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Doon nakatira ang 18 taong gulang na si Erna kasama ang kanyang inang si Aling Rosa. Matagal nang yumao ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman, kaya mula pagkabata ay natuto na siyang mamuhay sa gitna ng kahirapan. Tuwing madaling araw ay gumigising si Aling Rosa upang maglaba at maglinis ng bahay ng ibang tao. Si Erna naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay, pag-iigib ng tubig at paminsan-minsay pagtatanim sa maliit nilang bakuran. Ngunit kahit gaano sila kasipag, tila hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita upang mabili ang lahat ng kanilang pangangailangan. Habang lumalaki si Erna, unti-unti ring lumalaki ang kanyang hinanakit sa buhay. Madalas niyang itanong sa sarili kung bakit tila napakabigat ng kanyang kapalaran. Kapag nakikita niyang may mga kabataang nakabibili ng bagong damit, sapatos at mga kagamitan, naiinggit siya. Pakiramdam niya ay napaka-unfair ng mundo. Isang umaga habang naglalakad siya papunta sa palengke, napadaan siya sa malaking bahay na pagmamay-ari ng pamilyang Valencia. Doon nakatira ang dalagang si Dorothy, ang kaisa-isang anak ni na Don Arturo at Doña Celina. Malawak ang kanilang bakuran, maraming namumulaklak na halaman at matatayog na puno ang nakapaligid sa kanilang mansyon. May sariling sasakyan ng pamilya, maraming kasambahay at halos lahat ng nais ni Dorothy ay agad na naibibigay. Mula sa bintana ng kanilang kubo, madalas itong masilayan ni Erna. Tuwing nakikita niya ang magarang buhay ni Dorothy, lalo lamang siyang napapabuntong hininga. Bakit siya ipinanganak na mayaman samantalang ako ay kailangang maghirap araw-araw? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa loob ng malaking bahay ay may sarili ring suliranin si Dorothy. Lumaki si Dorothy na hindi kailanman tinuruan ng halaga ng pera. Kapag may nagustuhan siyang damit, pinibili agad ng kanyang mga magulang kahit marami pa siyang hindi nagagamit. Kapag nagsawa siya sa laruan o gamit, basta na lamang niya itong itinatapon o ipinamimigay nang hindi man lang iniisip ang halaga nito. Minsan ay nag-order siya ng maraming pagkain, ngunit ilang subo lamang ang kanyang kinain bago niya ipinatapon ang natira. Nang makita iyon ng isa sa kanilang katulong, napailing ito. Sayang naman po iyon, Ma'am Dorothy. Ngunit kibit-balikat lamang ang dalaga. Pwede naman tayong bumili ulit bukas. Hindi nagtagal ay napansin maging ng kanyang mga magulang ang labis niyang pag-aaksaya. Dorothy, wika ni Don Arturo isang gabi, hindi habang buhay ay ganito ang buhay. Kailangang matuto kang pahalagahan ang mga bagay. Ngumiti lamang ang dalaga. Hindi naman tayo mauubusan ng pera, Dad. Napabuntong hininga si Don Arturo. Alam niyang darating ang araw na maaaring pagsisihan ng kanyang anak ang ganitong pag-uugali. Samantala sa kabilang panig ng baryo, habang naghahapunan, sina Erna at Aling Rosa ng simpleng tuyo at kanin, muli na namang nagreklamo ang dalaga. Nanay, hanggang kailan ba tayo ganito? Tahimik na kumain si Aling Rosa. Pagod na po akong magtiis. Bakit ba kasi tayo ipinanganak na mahirap? Bakit ang ibang tao, isang hiling lang, nabibili na nila ang gusto nila? Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng anak. Anak, hindi na susukat ang halaga ng tao sa dami ng kanyang pera. Ngunit umiling si Erna. Yan na lang palagi ang sinasabi ninyo. Kung mayaman tayo, hindi tayo magugutom. Hindi tayo mamomroblema araw-araw. Tumahimik si Aling Rosa. Alam niyang hindi madaling baguhin ang isip ng anak na matagal nang nakakaramdam ng inggit. Kinabukasan ay nagtungo si Erna sa gubat upang mamitas ng kahoy na kanilang ipagbibili. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang may isang matandang pulubing nakaupo sa ilalim ng malaking punong balete. Marumi ang kasuotan nito at halatang ilang araw nang hindi nakakain. Anak, mahina nitong tawag, napahinto si Erna. Pwede ba akong makahingi kahit kaunting pagkain?
Napatingin si Erna sa maliit na supot na dala niya. Iisa lamang ang tinapay na baon niya para sa kanyang sarili. Saglit siyang nagdalawang isip. Gutom din po ako, sagot niya. Ngunit nang makita niya ang nanginginig na kamay ng matanda, unti-unti siyang naawa. Kinuha niya ang kanyang tinapay at iniabot iyon. Ito na lang po ang meron ako. Napangiti ang matanda. Maraming salamat. Tahimik na umalis si Erna habang iniisip kung paano niya titiisin ang gutom hanggang makauwi. Hindi nagtagal ay muli niyang narinig ang tinig ng matanda. Sandali, Hija. Lumingon siya. May inilabas ang pulubi mula sa lumang sako nito. Isa iyong lumang orasan na gawa sa tansong halos nababalot na ng kalawang. Kupas na ang mga numero at tila matagal nang hindi gumagana. Ito ang kapalit ng kabutihang ipinakita mo. Napakunot noo si Erna. Ano po ang gagawin ko rito? Sira naman yata ito. Ngumiti ang matanda. May mga bagay na hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Hindi na lamang kumibo si Erna. Tinanggap niya ang orasan bilang paggalang sa matanda kahit sa isip niya ay wala itong anumang halaga. Habang naglalakad siya pauwi, paulit-ulit niyang tinitingnan ang lumang orasan. Hindi naman ito gumagana, bulong niya. Hindi niya alam na ang matandang kanyang tinulungan ay may taglay na isang pambihirang lihim. Mula sa malayo ay pinagmamasdan siya ng matanda habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa pagitan ng mga puno. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang makahulugang ngiti. Dumating na ang panahon upang matuto ng pinakamahalagang aral ang dalawang dalaga ng Barrio Poblacion. At ang lumang orasan na hawak ngayon ni Erna ang magiging susi sa pagbabagong magpapalit sa kanilang kapalaran. Magdamag na hindi mapakali si Erna habang nakatitig sa lumang orasan na nakapatong sa maliit nilang mesa. Ilang ulit niya itong pinihit at sinubukang paandarin, ngunit nanatiling nakahinto ang dalawang kamay nito. Wala man lamang anumang senyales na ito ay gumagana. Bakit kaya ito ibinigay sa akin ng matandang iyon? Tanong niya sa sarili. Napailing siya at inilagay ang orasan sa tabi ng kanyang higaan. Para sa kanya ay isa lamang itong lumang bagay na walang silbi. Kinabukasan ay maagang umalis si Aling Rosa upang maglaba sa kabilang baryo. Naiwan si Erna upang maglinis ng kanilang kubo bago pumunta sa palengke. Habang nagwawalis siya, muli niyang nakita ang malaking bahay ng pamilya Valencia sa di kalayuan. Mula roon ay narinig niya ang masasayang tawanan ng mga kasambahay habang inihahanda ang almusal ni Dorothy. Napabuntong hininga si Erna. Napakaswerte talaga niya, hindi niya kailangang magbanat ng buto. Isang utos lang, may gagawa na agad para sa kanya. Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib dahil sa inggit. Samantala sa loob ng malaking mansyon ay bagong gising pa lamang si Dorothy. Agad siyang sinalubong ng kanyang katulong na may dalang iba't ibang damit. Ma'am Dorothy, alin po rito ang gusto ninyong isuot? Isa-isang tiningnan ng dalaga ang mga ito. Hindi ko gusto ang kulay. Itabi ninyo na lang. Pero hindi pa po ninyo nagagamit ang mga ito. Wala akong pakialam. Bumili na lang tayo ng bago. Tahimik na tumango ang katulong kahit nanghihinayang siya sa mga mamahaling damit na hindi man lamang na isusuot. Pagkatapos mag-almusal, ay nagpasama si Dorothy sa palengke upang mamili. Bumili siya ng maraming palamuti, sapatos, at mga bag na hindi naman niya talaga kailangan. Habang pauwi ay nakita niya si Erna na nagtitinda ng gulay sa gilid ng daan. Napatingin siya rito sandali. Kawawa naman siya, bulong niya. Ngunit agad din niya itong nakalimutan nang may makita siyang bagong tindahan ng mga alahas. Sa kabilang banda, napansin din ni Erna ang maraming bitbit ni Dorothy. Lahat na lang ng gusto niya ay nabibili, mahina niya ang sabi. Pag-uwi niya sa kubo ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang malaking agwat ng kanilang buhay. Nang gabing iyon ay muling pinagmasdan ni Erna ang lumang orasan. Hindi ko na alam kung bakit napunta ka pa sa akin. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang pulubi. May mga bagay na hindi nasusukat sa panlabas na anyo.
Napabuntong hininga siya. Kung totoo mang mahiwaga ka, sana kahit isang araw lang maranasan kong maging mayaman. Pagkasabi niya nito ay bahagyang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo kahit nakasara ang mga bintana. Unti-unting umilaw ang lumang orasan. Napaatras si Erna. Ang mga kamay ng orasan na matagal nang nakahinto ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Dahan-dahang umikot ang mga ito hanggang eksaktong tumapat sa 12:00 ng hating gabi. Kasabay noon ay lumakas ang hangin sa paligid. Napapikit si Erna dahil sa matinding liwanag na nagmumula sa orasan. Makalipas ang ilang sandali ay biglang nawala ang lahat ng liwanag. Tahimik na muli ang paligid. Akala niya ay nananaginip lamang siya. Dahan-dahan siyang humiga at nakatulog dala ang maraming tanong sa kanyang isipan. Sa mismong oras ding iyon, sa loob ng malaking mansyon, mahimbing ding natutulog si Dorothy. Bigla ring nagliwanag ang isang lumang salamin sa kanyang silid. Hindi niya ito namalayan. Sa gitna ng katahimikan ay tila may isang hindi nakikitang kapangyarihang gumagalaw. Ang sumpa ng lumang orasan ay nagsimula na. Pagsikat ng araw ay unang nagising si Erna. Ngunit agad siyang nagtaka. Napakalambot ng kanyang hinihigaan. Hindi iyon ang lumang banig na nakasanayan niya. Mabilis siyang napabangon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakalaking silid na may mamahaling kasangkapan. May malaking bintanang yari sa salamin, makapal na kortina at napakalambot na kama. Hindi iyon ang kanilang kubo. Bago pa siya tuluyang makapagsalita ay may kumatok sa pinto. "Ma'am Dorothy, gising na po ba kayo?" Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang kasambahay. "Magandang umaga po." Napatingin si Erna sa malaking salamin. Halos mawalan siya ng hininga. Ang nakikita niya sa salamin ay hindi na ang sarili niyang mukha. Mukha na iyon ni Dorothy. Sa kabilang dako ng baryo ay bigla ring nagising si Dorothy. Ramdam niya ang tigas ng kanyang hinihigaan. Pagmulat niya ay isang maliit na kubo ang bumungad sa kanya. May mga butas ang dingding at tumutulo pa ang bubong. "Ano ito?" Napatayo siya at dali-daling tumingin sa lumang salamin. Napahiyaw siya sa gulat. Ang mukha ni Erna ang nakikita niya. Kasabay noon ay pumasok si Aling Rosa. "Anak, bumangon ka na. Marami pa tayong gagawin." Hindi makapaniwala si Dorothy. "Ano, anak?" Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit na tumitingin sa salamin. Sa parehong sandali ay nagsimula ng maunawaan ng dalawang dalaga na may nangyaring hindi maipaliwanag. Ang kanilang buhay ay tuluyan ng nagkapalit. At hindi pa nila alam kung paano nila maibabalik ang dati nilang mga sarili. Hindi pa rin makapaniwala si Erna sa kanyang nasasaksihan. Nakaharap siya sa malaking salamin sa silid ni Dorothy at paulit-ulit na hinahawakan ang kanyang muka. Bawat galaw niya ay mukha ni Dorothy ang nakikita niyang gumagaya. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Mahina niyang bulong. Muling kumatok ang isang kasambahay. "Ma'am Dorothy, naghihintay na po sina Don Arturo at Doña Celina para sa almusal." Napasinghap si Erna. Hindi niya alam kung paano kikilos bilang si Dorothy, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Pagbaba niya sa malawak na hapagkainan, bumungad sa kanya ang napakaraming pagkain. May mainit na tinapay, sariwang prutas, itlog, karne at iba't ibang inumin. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganoon karaming pagkain sa isang mesa. Napalunok siya. "Magandang umaga, anak," masayang bati ni Doña Celina. Ngumiti lamang si Erna at tahimik na naupo. Hindi niya napigilang mapuno ang kanyang plato. Dahil sa nakasanayan niyang magutom, maingat niyang kinain ang bawat butil ng kanin at bawat piraso ng ulam. Napansin niyo ni Don Arturo. Ngayon lang kita nakitang walang sinayang na pagkain. Napatingin si Erna sa kanya. "Sayang po kasi kung itatapon." Nagkatinginan ang mag-asawa. Nagtaka sila sa kakaibang asal ng kanilang anak. Samantala, sa maliit na kubo ni na Aling Rosa,
Hindi mapigilan ni Dorothy ang kanyang pag-aalala. Ano ba itong nangyari? Nasaan ang tunay kong katawan? Nang makita niya ang simpleng almusal na binubuo lamang ng kanin at kaunting tuyo, napakunot ang kanyang noo. Ito lang ba ang kakainin? Ngumiti si Aling Rosa. Pasensya ka na anak, ito lang ang kinaya ng kinita natin kahapon. Hindi napigilan ni Dorothy ang mapasimangot. Hindi ko ito kayang kainin. Tahimik lamang si Aling Rosa. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapagtrabaho tayo ngayon, baka makabili tayo ng mas masarap na ulam bukas. Ngunit hindi na unawaan ni Dorothy ang sinabi nito. Sanay siyang anumang oras ay nabibili ang gusto niya. Makalipas ang ilang sandali ay inabot ni Aling Rosa ang isang basket. Halika na! Magtitinda tayo ng gulay sa palengke. Nanlaki ang mga mata ni Dorothy. Ako? Magtitinda? Oo naman, araw-araw naman natin iyang ginagawa. Napayuko si Dorothy. Wala siyang magawa kundi sumunod. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw, ramdam niya ang pagod. Unti-unti ring sumasakit ang kanyang mga paa dahil hindi siya sanay sa mahabang lakaran. Samantala si Erna naman ay hindi pa rin makapaniwala sa marangyang buhay na kanyang nararanasan. Pagkatapos ng almusal ay inalok siya ng mga kasambahay ng iba't ibang damit at alahas. Hindi niya alam ang pipiliin. Ma'am, alin po ang gusto ninyong isuot? Tanong ng katulong. Kahit alin na lang, sagot niya. Muli na namang nagtaka ang mga kasambahay. Dati-rati ay halos isang oras kung pumili ng damit si Dorothy. Ngayon ay tila wala na itong pakialam sa mamahaling kasuotan. Nang sumapit ang hapon, nagtungo si Erna sa balkonahe ng malaking bahay. Mula roon ay tanaw niya ang buong baryo poblasyon. Napansin niyang may 2 taong naglalakad sa daan. Isa sa mga ito ay si Aling Rosa. Kasama nito ang isang dalagang may dalang basket. Kahit malayo, ay agad niyang nakilala ang sarili niyang mukha. Si Dorothy iyon sa kanyang tunay na katawan. Biglang kumabog ang dibdib ni Erna. Nagkatotoo nga, sa kabilang panig naman, napatingala si Dorothy sa malaking mansyon. Nakita rin niya si Erna na nakatayo sa balkonahe habang suot ang kanyang tunay na katawan. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, pareho silang natigilan. Hindi na sila nag-aalinlangan. Sabay silang tumakbo papunta sa isang lumang puno ng acacia na nasa gitna ng baryo. Pagdating doon ay kapwa sila hingal. Ikaw, sigaw ni Dorothy. Ako dapat ang magsabi niyan, sagot ni Erna. Ano ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Nagising na lang akong nasa katawan mo. Hindi ako naniniwala. Ako rin. Sandaling natahimik ang dalawa. Naalala ni Erna ang lumang orasan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang matandang pulubi, ang tinapay na ibinigay niya, at ang lumang orasan na iniuwi niya sa kanilang kubo. Tahimik na nakinig si Dorothy. Ibig mong sabihin, ang orasan ang may kagagawan nito? Sa tingin ko, napayuko si Dorothy. Kailangan nating hanapin ang matandang pulubi. Tumango si Erna. Iyon lang ang naiisip kong paraan. Ngunit hindi nila namalayang may isang taong nakatanaw sa kanila mula sa malayo. Ang matandang pulubi, tahimik lamang itong nakangiti habang nakasandal sa kanyang tungkod. Hindi pa panahon, mahina niyang sabi. Marami pa silang kailangang matutuhan. Pagkasabi niya nito ay dahan-dahan siyang naglakad papasok sa kagubatan hanggang tuluyan siyang nawala sa paningin ng sinuman. Samantala, hindi pa alam ni Erna at Dorothy na ang pagpapalit ng kanilang buhay ay hindi matatapos sa loob lamang ng isang araw. Sa bawat pagsikat ng araw ay may bagong aral silang haharapin. At ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Mula nang magkapalit ng katawan sina Erna at Dorothy, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng payapang isip. Sa bawat araw na lumilipas, lalo nilang nararanasan ang buhay na dati nakikita lamang nila mula sa malayo. Maaga nagising si Dorothy sa kubo ni Aling Rosa. Hindi pa man sumisikat ang araw ay ginising na siya ng ina ni Erna. Anak, bumangon ka na, marami pa tayong gagawin. Napabuntong hininga si Dorothy. Sanay siyang magising kapag handa na ang almusal
at maayos na ang lahat ng kanyang kailangan. Ngayon ay siya mismo ang mag-iigib ng tubig, magsisibak ng panggatong at magwawalis sa bakuran. Sa una ay mabagal ang kanyang pagkilos. Madalas siyang magkamali at hindi niya alam kung paano gawin ang maraming gawain. Hindi siya nagreklamo, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Nang matapos silang maglinis ay nagtungo sila sa maliit na taniman ng gulay. Doon niya unang naranasan ang magbilad sa ilalim ng mainit na araw habang nagbubungkal ng lupa. Maya-maya lamang ay namumula na ang kanyang mga palad at sumasakit ang kanyang likod. "Nay, pagod na po ako," mahina niyang sabi. Ngumiti si Aling Rosa. "Magpahinga ka muna, anak. Hindi madali ang maghanap buhay, pero kailangan nating magsikap." Tahimik na tumango si Dorothy. Noon lamang niya lubos na naunawaan kung gaano kahirap kumita ng kahit kaunting pera. Samantala sa malaking bahay ng mga Valencia, patuloy na namamangha si Erna sa marangyang pamumuhay. Pagkatapos ng almusal ay inanyayahan siya ni Doña Celina na mamili sa bayan. Marami silang pinasok na tindahan. "Anak, pili ka ng gusto mong damit," nakangiting sabi ng kanyang ina. Napatingin si Erna sa napakaraming magagandang kasuotan. Noon ay pangarap lamang niyang makapasok sa ganitong tindahan. Ngunit habang hawak niya ang isang mamahaling bestida, naalala niya ang mga lumang damit na ilang beses nang tinahi ni Aling Rosa upang magamit pa. Dahan-dahan niya itong ibinalik. Marami pa naman po akong damit." Napahinto si Doña Celina. "Sigurado ka ba? Dati ay hindi ka lumalabas ng tindahan nang walang bago binibili." Ngumiti si Erna. "Hindi naman po kailangan kung marami pa akong magagamit." Napatingin ang tindera sa mag-ina. Maging si Doña Celina ay hindi makapaniwala sa malaking pagbabago ng kanyang anak. Pag-uwi nila ay agad na ipinatawag ni Don Arturo si Dorothy na ang tunay na nasa katawan ay si Erna. "Anak, may gusto sana akong sabihin." "Opo." "Napapansin kong nagbago ka nitong mga nakaraang araw." Kinabahan si Erna. "Mas mahinahon ka na. Hindi ka na nag-aaksaya ng pagkain at hindi ka na rin basta bumibili ng mga bagay na hindi mo kailangan." Tahimik siyang nakinig. "Kung ganito ka na palagi, matutuwa ako." Napangiti si Erna, ngunit may lungkot sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya ang tunay na Dorothy. Samantala sa kubo ay natapos ni na Dorothy at Aling Rosa ang maghapon na pagtitinda ng gulay. Pagka-uwi nila ay binilang ni Aling Rosa ang kanilang kinita. "Salamat sa Diyos, may pambili na tayo ng bigas para bukas." Napatingin si Dorothy sa kakaunting baryang nasa kamay ng matanda. Naalala niya ang mga panahong daan-daang piso ang nagagastos niya sa isang iglap nang hindi man lamang iniisip ang halaga nito. Ngayon ay napagtanto niyang ang maliit na halagang iyon ay bunga ng maghapong pagod. Bigla siyang napayuko. "Nay." "Oh, bakit anak?" "Pasensya na po." Nagtaka si Aling Rosa. "Bakit ka humihingi ng tawad?" "Wala po." Hindi niya kayang sabihin ang tunay na dahilan. Kinagabihan ay parehong hindi makatulog sina Erna at Dorothy. Pareho nilang iniisip ang kanilang mga naranasan sa buong araw. Si Erna ay unti-unting nauunawaan na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa magagandang damit at masasarap na pagkain. Nakita rin niya ang mabigat na responsibilidad na pasan ng pamilya Valencia. Si Dorothy naman ay unti-unting nauunawaan na ang bawat piraso ng tinapay at bawat bariyang kinikita ay bunga ng pawis at sakripisyo. Ngunit hindi pa sapat ang mga aral na kanilang natutuhan. Sa kalaliman ng kagubatan, tahimik na nakaupo ang matandang pulubi habang hawak ang kanyang tungkod. Nakatitig siya sa kalangitan na tila alam ang lahat ng nangyayari. Nagbabago na ang kanilang mga puso, mahina niyang sambit. Ngunit hindi pa nila lubusang nauunawaan ang tunay na halaga ng pasasalamat at kababaang loob. Unti-unti siyang tumayo at muling naglakad sa gitna ng kagubatan. Alam niyang malapit nang dumating ang susunod na pagsubok.
Isang pagsubok na higit pang magpapabago sa buhay ni na Erna at Dorothy. Lumipas ang ilang araw na nanatiling magkapalit ng buhay sina Erna at Dorothy. Habang tumatagal, lalo nilang nauunawaan ang mga bagay na dati ay hindi nila pinapansin. Isang umaga, maagang nagising si Dorothy sa kubo ni na Aling Rosa. Habang naghahanda sila upang magtinda ng gulay, napansin niyang inuubo ng malakas ang matanda. "Nay, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti si Aling Rosa kahit halatang nanghihina. "Ayos lang ako, anak. Konting pagod lang ito." Ngunit habang naglalakad sila papuntang palengke, biglang napaupo si Aling Rosa sa gilid ng daan. Namumutla ang kanyang mukha at hirap siyang huminga. Kinabahan si Dorothy. "Nay, tinulungan niya itong maupo ng maayos. Kailangan na po nating magpatingin sa doktor." Umiling si Aling Rosa. "Wala tayong pambayad." Parang may kumurot sa puso ni Dorothy. Noon ay hindi niya kailanman naisip na may mga taong kailangang tiisin ang karamdaman dahil lamang sa kakulangan ng pera. Tahimik siyang napaluha. Samantala sa malaking bahay ng mga Valencia, abala si Erna sa pagtulong sa mga kasambahay sa paghahanda ng tanghalian. Napansin ni Doña Celina ang kanyang kasipagan. "Anak, hindi mo kailangang gawin ang mga iyan," ngumiti si Erna. "Wala pong masama sa pagtulong." Lalong natuwa ang mag-asawa sa malaking pagbabago ng kanilang anak. Pagdating ng hapon, nagpunta si Don Arturo sa kanyang opisina sa loob ng bahay upang tingnan ang mga papeles ng kanilang negosyo. Ilang sandali pa ay narinig ni Erna ang malakas na pagtatalo ng ilang empleyado. Lumabas siya upang alamin ang nangyayari. "Nalugi po ang isa nating tindahan," sabi ng tagapamahala. Tahimik na napaupo si Don Arturo. "Malaki ang mawawala sa atin." Ngayon lamang naunawaan ni Erna na kahit mayaman ang isang pamilya, hindi ibig sabihin ay wala na silang problema. Malaki rin ang kanilang pananagutan sa negosyo at sa mga taong umaasa sa kanila. Kinagabihan ay palihim na nagkita muli sina Erna at Dorothy sa ilalim ng matandang punong acacia. "Kamusta ka?" tanong ni Erna, napayuko si Dorothy. "Nagkasakit si Aling Rosa." Nagulat si Erna. "Ano, kumusta na siya?" "Wala kaming perang pambili ng gamot." Napaluha si Erna. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawa dahil nasa ibang katawan siya. "Kung ako lang sana ang naroon." Tahimik silang dalawa. Maya-maya ay nagsalita si Dorothy. "Erna, ano iyon?" "Patawarin mo ako." Napatingin si Erna sa kanya. "Noon akala ko normal lang ang lahat ng meron ako. Hindi ko naisip na may mga taong nagtitiis sa gutom at sakit." Napangiti si Erna ng bahagya. "Ako rin. Akala ko napakasarap maging mayaman. Pero ngayon, nakita kong hindi rin pala madali ang buhay ninyo." Pareho silang natahimik. Unti-unti nang nawawala ang inggit ni Erna at ang pagiging mapag-aksaya ni Dorothy. Habang nag-uusap sila, isang pamilyar na tinig ang narinig nila. "Natututo na kayo." Sabay silang napalingon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakatayo ang matandang pulube. "Ikaw," sabay nilang sabi. Lumapit ang matanda habang hawak ang kanyang lumang tungkod. "Huwag kayong matakot." "Lolo," sabi ni Erna, "ikaw ba ang may kagagawa ng lahat ng ito?" Ngumiti ang matanda. "Oo." "Bakit ninyo kami pinagpalit ng buhay?" tanong ni Dorothy. "Dahil pareho kayong may mali." Tumingin siya kay Erna. "Ikaw, anak, ay palaging nagrereklamo sa iyong kahirapan. Hindi mo nakita ang mga biyayang nasa paligid mo?" Pagkatapos ay tumingin siya kay Dorothy. "At ikaw naman ay lumaking hindi marunong magpasalamat. Inaksaya mo ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo." Yumuko ang dalawang dalaga. "Hindi sapat ang makarinig lamang ng payo," tugtong ng matanda. "Kailangan ninyong maranasan ang buhay ng isa't isa upang maunawaan ninyo ang tunay na halaga ng bawat biyaya." Napaluha si Dorothy. "Pwede na po ba kaming bumalik sa dati?" Hindi agad sumagot ang matanda. "Tingnan natin." Pagkasabi niya nito ay muli siyang naglakad palayo. "Bukas ay haharap kayo sa huling pagsubok." Hindi na siya nilingon ng dalawa.
Ilang sandali lamang ay tila naglaho siyang parang hangin sa dilim ng gabi. Nagkatinginan sina Erna at Dorothy. Pareho nilang alam na ang darating na araw ang magpapasya kung matatapos na ang sumpa ng mahiwagang orasan o mananatili silang magkapalit ng buhay. Hindi nakatulog ng maayos sina Erna at Dorothy matapos ang kanilang pag-uusap sa matandang pulubi. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanilang isipan ang mga salitang pinitiwan nito. Bukas ay haharap kayo sa huling pagsubok. Pareho nilang iniisip kung ano ang naghihintay sa kanila. Pagsikat ng araw, ay agad na bumangon si Dorothy sa kubo ni na Aling Rosa. Nang makita niyang inuubo pa rin ang matanda, mabilis siyang nag-init ng tubig at naghanda ng lugaw mula sa natitira nilang bigas. "Nay, kumain po muna kayo," malumanay niyang sabi. Napangiti si Aling Rosa. "Salamat anak, napakalaki na talaga ng ipinagbago mo." Napayuko si Dorothy. Noon ay hindi niya alam kung paano magluto o mag-alaga ng may sakit. Ngayon ay kusana niya itong ginagawa. Matapos nilang kumain ay nagtungo siya sa palengke upang magbenta ng gulay ng mag-isa. Buong araw siyang nagtiis sa init ng araw. Magalang niyang kinausap ang bawat mamimili at hindi siya nawalan ng pasensya kahit may mga tumatawad ng husto. Pagsapit ng hapon ay mas marami silang kinita kaysa sa mga nakaraang araw. Masaya siyang umuwi dala ang kaunting gamot para kay Aling Rosa. Nang makita iyon ng matanda ay napaluha ito. "Anak, bakit mo pa ako binilhan? Sana ay itinabi mo na lang ang pera." Ngumiti si Dorothy. "Mas mahalaga po kayong gumaling." Sa kabilang panig ng baryo poblasyon, maagang nagtungo si Erna sa opisina ni Don Arturo. Napansin niyang abala ang lahat ng empleyado. "May problema po ba?" tanong niya. Lumapit si Don Arturo. "May ilang manggagawa tayong nangangailangan ng dagdag na tulong. Mahina ang naging benta nitong mga nakaraang linggo." Saglit na nag-isip si Erna. "Dad, bakit po hindi muna natin bawasan ang mga hindi kailangang gastusin sa bahay? Ang matitipid natin ay maaaring maidagdag sa sahod ng mga manggagawa." Napatingin sa kanya si Don Arturo. "Hindi ko naisip iyan." Maging si Doña Celina ay napangiti. "Napakabuti ng mungkahi mo." Nang araw ding iyon ay ipinatawag ni Don Arturo ang kanyang mga empleyado. Ipinahayag niyang walang mawawalan ng trabaho at sisikapin niyang matulungan ang bawat isa. Labis ang pasasalamat ng mga manggagawa. Tahimik na napangiti si Erna. Noon ay pangarap lamang niyang magkaroon ng maraming pera. Ngayon ay naunawaan niyang mas mahalaga ang magamit ang yaman upang makatulong sa kapwa. Kinagabihan ay muling nagkita sina Erna at Dorothy sa ilalim ng matandang punong acacia. Hindi na sila tulad ng dati. Wala nang bakas ng inggit sa mukha ni Erna. Wala na ring yabang sa mga kilos ni Dorothy. "Kamusta si nanay?" agad na tanong ni Erna. "Mas mabuti na ang pakiramdam niya. Nakabili ako ng gamot." Napangiti si Erna. "Salamat." "Ako ang dapat magpasalamat," sagot ni Dorothy. "Kung hindi dahil sa lahat ng ito, hindi ko mauunawaan ang hirap ng buhay." Bago pa sila makapagsalita muli ay biglang lumitaw ang matandang pulubi. Tahimik itong lumapit sa kanila. "Nakita ko ang inyong mga ginawa ngayong araw." Yumuko ang dalawang dalaga. Hindi na kayo ang dating Erna at Dorothy. Inilabas ng matanda ang lumang orasan. Ang dating kupas at kalawangin nitong anyo ay unti-unting lumiwanag. Muling umandar ang mga kamay ng orasan. "Handa na ba kayong bumalik sa inyong tunay na buhay?" tanong ng matanda. Nagkatinginan sina Erna at Dorothy. "Opo," sabay nilang sagot. "Ngunit tandaan ninyo," sabi ng matanda, "ang pagbabalik ninyo ay walang kabuluhan kung babalik din kayo sa dati ninyong pag-uugali." Tumango silang dalawa. "Hinding-hindi na po." Ngumiti ang matanda. "Kung gayon panahon na." Itinaas niya ang mahiwagang orasan. Muling umikot ang mga kamay nito hanggang tumapat sa 12:00. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kina Erna at Dorothy. Napapikit sila.
Nang mawala ang liwanag ay wala na ang matandang pulubi. Tanging ang lumang orasan na lamang ang nakahiga sa damuhan. Dahan-dahang dinampot iyon ni Erna. Tahimik silang naghintay sa mangyayari. Hindi pa nila alam kung tuluyan bang nabasag ang sumpa o may isa pang lihim na naghihintay sa kanila. Habang unti-unting sumisilip ang buwan sa kalangitan, kapwa nila naramdaman na malapit nang matapos ang kakaibang paglalakbay na nagpabago sa kanilang dalawang buhay. Nang maglaho ang nakakasilaw na liwanag, ilang sandaling nanatiling nakapikit sina Erna at Dorothy. Tanging ang malamig na simoy ng hangin ang kanilang naramdaman. Dahan-dahang iminulat ni Erna ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at agad na napansin ang mga gasgas at peklat na matagal na niyang nakasanayan. Mabilis siyang napalingon sa maliit na salamin na nasa tabi ng punong acacia. Napaluha siya. Ang kanyang tunay na mukha ang nakita niya. Kasabay nito ay napahawak din si Dorothy sa kanyang mukha. Nang silipin niya ang kanyang refleksyon sa salamin, bumalik na rin ang kanyang tunay na anyo. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang nakangiti habang tumutulo ang kanilang mga luha. Bumalik na tayo, mahinang sabi ni Dorothy. Tumango si Erna. Salamat sa Diyos. Muli nilang hinanap ng tingin ang matandang pulubi upang magpasalamat, ngunit wala na ito. Maging ang mahiwagang orasan na iniwan nito ay unti-unting naging abo at tinangay ng hangin. Tahimik silang napayuko. Alam nilang natapos na ang mahiwagang sumpa. Nagpaalam sila sa isa't isa at kapwa umuwi sa kani-kanilang tahanan. Pagdating ni Erna sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ni Aling Rosa. Anak! Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Biglang napaluha si Erna. Nay, patawad po. Nagulat si Aling Rosa. Bakit ka humihingi ng tawad? Sa lahat po ng pagkakataong nagreklamo ako sa ating buhay. Hindi ko nakita ang mga biyayang meron tayo. Hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal ninyo. Napaluha rin si Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Wala kang dapat ipag-alala, anak. Mula sa araw na iyon ay hindi na muling nagreklamo si Erna tungkol sa kanilang kahirapan. Sa halip, lalo siyang nagsumikap. Mas masaya na niyang ginagawa ang bawat gawain at lagi niyang pinasasalamatan ang bawat biyayang dumarating. Samantala, pagbalik ni Dorothy sa malaking bahay ng mga Valencia, ay masayang sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Anak, mabuti at maaga kang nakauwi, sabi ni Doña Celina. Ngumiti si Dorothy at niyakap ang kanyang ama at ina. Nagulat ang mag-asawa. Bakit parang napaka-emosyonal mo ngayon? Tanong ni Don Arturo. Napaluha si Dorothy. Gusto ko lang pong magpasalamat. Magsalamat? Opo. Salamat po sa pagmamahal ninyo at sa lahat ng sakripisyong ginawa ninyo para sa akin. Hindi makapagsalita sina Don Arturo at Doña Celina. Noon lamang nila narinig ang kanilang anak na magsabi ng ganoon. Mula noon ay tuluyan ang nagbago si Dorothy. Hindi na siya humihiling ng mamahaling gamit kung hindi naman kailangan. Hindi na rin siya nagsasayang ng pagkain. Sa halip, sinisiguro niyang walang natitirang masasayang sa kanilang hapag. Isang araw ay ipinatawag niya ang mga kasambahay. Marami tayong mga damit at gamit na hindi na ginagamit. Ayusin natin ang mga ito. Para saan po, ma'am? Tanong ng isa. Ipapamigay natin sa mga pamilyang nangangailangan. Masayang sumunod ang lahat. Nang mabalitaan ito ng mga taga-barrio poblacion, marami ang natuwa sa malaking pagbabago ni Dorothy. Hindi naglaon ay muling nagkita sina Erna at Dorothy sa palengke. Ngayon ay wala na ang dating inggitan sa kanilang mga puso. Ngumiti si Dorothy. Kamusta ka, Erna? Mabuti. Ikaw? Mabuti rin. Naglakad sila ng magkatabi habang nagkukwentuhan. Hindi na nila tiningnan ang pagkakaiba ng kanilang buhay. Sa halip, pareho nilang pinahalagahan ang mga aral na kanilang natutunan. Ngunit sa hindi kalayuan, may isang matandang nakasuot ng lumang damit ang tahimik na nakamasid sa kanila. Ngumiti ito nang makita ang kanilang pagbabago. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumalikod ito
at naglakad palayo. Hindi man siya napansin ng dalawang dalaga, alam niyang natupad na ang kanyang layunin. Subalit may isa pa siyang iiwang biyaya, isang biyayang magpapabago hindi lamang sa buhay ni Erna at Dorothy, kundi maging sa buong barrio population. Lumipas ang ilang linggo matapos magbalik sa kanilang tunay na buhay, sina Erna at Dorothy. Bagamat wala na ang mahiwagang orasan, nanatili sa kanilang mga puso ang mga aral na kanilang natutuhan. Si Erna ay lalo pang nagsikap sa pagtitinda ng gulay at pagtulong kay Aling Rosa. Hindi na siya nagrereklamo sa kanilang kahirapan. Sa halip, araw-araw niyang pinasasalamatan ng Diyos sa lakas at pagkakataong kumita ng marangal. Napansin ito ng mga kapitbahay. Ibang-iba na talaga si Erna, sabi ng isang matanda. Dati ay palagi siyang nagrereklamo. Ngayon siya pa ang unang tumutulong kapag may nangangailangan. Dagdag naman ng isa. Samantala si Dorothy ay patuloy ring nagbago. Hindi na siya naging mapag-aksaya. Tuwing may natitirang pagkain sa kanilang bahay, ipinababalot niya ito upang maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya sa baryo poblasyon. Hindi rin siya bumibili ng mga mamahaling gamit kung hindi naman kailangan. Isang umaga kinausap niya ang kanyang ama. "Dad, may gusto po sana akong hilingin." "Ano iyon, anak?" Nakangiting tanong ni Don Arturo. "Marami pong pamilya sa baryo ang nangangailangan ng kabuhayan. Maaari po ba tayong magtayo ng maliit na programa para matulungan sila?" Napangiti si Don Arturo. "Iyan ang pinakamagandang hiling na narinig ko mula sa iyo." Agad niyang inaprobahan ang mungkahi ng anak. Sa tulong ng pamilya Valencia, nagtayo sila ng maliit na pondo upang matulungan ang mga magsasaka, tindera, at iba pang mahihirap na mamamayan ng baryo. Isa sa mga unang natulungan ay sina Erna at Aling Rosa. Isang hapon ay ipinatawag sila ni Dorothy. Nagulat si Erna nang makita ang kaibigan. "Erna, may gusto sana akong ibigay sa inyo." Iniabot ni Dorothy ang isang maliit na kahon. "Ano ito?" tanong ni Erna. "Nakapag-usap kami ni na Dad at Mom. Bibigyan namin kayo ng puhunan para mapalawak ang inyong pagtitinda." Hindi agad nakapagsalita si Erna. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat." Ngumiti si Dorothy. "Huwag mo akong pasalamatan. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang matulungan din ang iba balang araw." Mahigpit na nagyakapan ang dalawang dalaga. Mula noon ay unti-unting lumago ang maliit na negosyo nina Erna at Aling Rosa. Dumami ang kanilang paninda at mas marami na silang naging suki sa palengke. Hindi man sila naging mayaman agad, hindi na rin sila muling nakaranas ng matinding gutom. Masaya silang namuhay dahil sa kanilang sipag at pagtitiyaga. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Erna, napansin niyang may isang matandang nakaupo sa ilalim ng punong balete. Nang mapalapit siya, ay agad niya itong nakilala. Ang matandang pulubi. "Lolo," masaya niyang tawag. Ngumiti ang matanda. "Kumusta ka na, anak?" "Mabuti na po, maraming salamat sa lahat." Umupo si Erna sa tabi niya. "Kayo po ba talaga ay isang karaniwang pulubi?" Napangiti lamang ang matanda. "Ang mahalaga ay natutuhan ninyo ang aral na dapat ninyong matutuhan." "Bakit po ninyo kami pinili?" "Dahil nakita kong mabuti ang inyong mga puso, natabunan lamang ito ng inggit at pag-aaksaya." Tahimik na yumuko si Erna. "Ngayon ay alam mo na ang tunay na kayamanan." "Opo, hindi ito nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa kabutihan ng puso at sa pagtulong sa kapwa." Pag-angat ni Erna ng kanyang tingin ay wala na ang matanda. Muli itong naglaho na parang hangin. Napangiti si Erna. Hindi na niya ito hinanap pa. Alam niyang sapat na ang mga aral na iniwan nito. At mula sa gabing iyon, nangako siya sa sarili na habang siya ay nabubuhay, gagawin niyang gabay ang kabutihan, kasipagan at pasasalamat sa bawat biyayang kanyang tinatanggap. Hindi pa niya alam na ang pinakamagandang bunga ng kanilang pagbabago ay malapit nang masaksihan ng buong baryo poblasyon. Lumipas ang isang taon
mula nang magbago ang buhay ni Erna at Dorothy. Sa buong baryo poblasyon, kapansin-pansin ang mga pagbabagong naganap hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi maging sa maraming pamilyang kanilang natulungan. Unti-unting umunlad ang maliit na negosyo ni Erna at Aling Rosa. Mula sa simpleng pagtitinda ng gulay, nakapagbukas sila ng isang maliit na tindahan sa palengke. Dahil sa kanilang kasipagan, katapatan at mabuting pakikitungo sa mga mamimili, dumami ang kanilang mga suki. Sa tuwing may mahihirap na kapitbahay na walang pambili ng pagkain, hindi sila nagdadalawang isip na magpautang o magbigay ng kaunting tulong. Naranasan din namin ang maghirap, palaging sinasabi ni Erna. Kaya hanggat kaya naming tumulong, gagawin namin. Dahil dito lalong minahal si Erna ng mga tao sa baryo. Samantala patuloy namang ginagamit ni Dorothy ang yaman ng kanilang pamilya upang makatulong sa kapwa. Sa tulong ni Don Arturo at Doña Celina, nakapagpatayo sila ng isang maliit na silid-aralan para sa mga batang kapuspalad at nagkaloob ng mga aklat gamit sa pag-aaral at mga pagkain para sa mga nangangailangan. Hindi na siya ang dating spoiled na dalaga. Sa halip, siya na mismo ang nangunguna sa mga gawaing pangkawanggawa. Madalas siyang bumibisita sa mga pamilya upang alamin ang kanilang mga pangangailangan. Isang araw ay nagdaos ng pagtitipon ang buong baryo poblasyon bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap ng kanilang komunidad. Nagtipon-tipon ang lahat sa liwasan. Isa-isang nagsalita ang mga taong natulungan ni Erna at Dorothy. Salamat sa inyong kabutihan. Hindi ninyo kami pinabayaan. Marami kaming natutunan sa inyong halimbawa. Habang nakikinig ang dalawang dalaga, kapwa sila napangiti, hindi nila akalaing ang dating inggit at pag-aaksaya ang magdadala sa kanila sa isang buhay na puno ng malasakit sa kapwa. Pagkatapos ng programa ay lumapit ang punong barangay. Erna at Dorothy, wika nito, kayo ang naging inspirasyon ng ating baryo. Dahil sa inyong pagbabago, marami ring tao ang natutong magtulungan at magbahaginan. Nagpalakpakan ang lahat ng naroon. Napahiya ang dalawang dalaga. Hindi po kami ang dapat purihin, sabi ni Dorothy. Tama po, dugtong ni Erna. Marami lamang kaming natutunang aral na hindi namin malilimutan. Kinagabihan, habang naglalakad pauwi ang dalawa, napansin nilang muli ang punong balete kung saan nila unang nakita ang matandang pulubi. Tahimik silang huminto. Wala na siya, mahinang sabi ni Dorothy. Tumango si Erna. Pero pakiramdam ko, binabantayan pa rin niya tayo. Biglang umihip ang banayad na hangin. Mula sa mga sanga ng puno ay may isang lumang tansong bulsa ng orasan na nahulog sa damuhan. Magkataka nila itong pinulot. Nang buksan nila ito, wala nang mahiwagang liwanag. Sa halip, may isang maliit na piraso ng papel sa loob. Nakasulat doon ang mga salitang, ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng iyong pag-aari, kundi ang kabutihang ibinabahagi mo sa iba. Tahimik silang nagkatinginan. Ngumiti si Dorothy. Ito na marahil ang huli niyang mensahe. Maingat nilang isinara ang lumang orasan at inilagay ito sa paanan ng punong balete. Hindi na nila ito kinuha. Alam nilang hindi na nila kailangan ang anumang mahika. Sapat na ang mga aral na natutuhan nila. Habang naglalakad sila pauwi, kapwa magaan ang kanilang mga puso. Hindi na mahalaga kung sino ang mayaman o mahirap. Ang mahalaga ay marunong silang magmahal, magpasalamat at tumulong sa kapwa. At sa nalalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng Baryo Poblasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang magtatapos sa kanilang pambihirang paglalakbay. Dumating ang araw ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Baryo Poblasyon. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat sa paghahanda. Ang mga lansangan ay nilagyan ng makukulay na banderitas. Ang liwasan ay napuno ng mga tao at ang bawat pamilya ay nagdala ng kani-kanilang pagkain upang pagsaluhan. Ngunit higit sa kasiyahan ng pagdiriwang, isang espesyal na programa ang inihanda ng mga taga-baryo. Nais nilang kilalanin ang mga taong naging inspirasyon sa kanilang komunidad.
Isa-isang nagsidating ang mga mamamayan. Naroon ang mga magsasaka, mangingisda, tindera, guro, matatanda, at mga bata. Ang bawat isa ay may ngiti sa labi, tanda ng pagkakaisa, at pagtutulungan na unti-unting nabuo sa kanilang baryo. Nang magsimula ang programa, umakyat sa entablado ang punong barangay. Mga kababayan, panimula niya, ang ating baryo ay dumaan sa maraming pagsubok. Ngunit dahil sa kabutihan at pagtutulungan ng bawat isa, mas naging matatag tayo bilang isang pamayanan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ipinagmamalaki kong ipakilala ang dalawang dalagang naging huwaran ng pagbabago, sina Erna at Dorothy. Muling umalingaw ang masigabong palakpakan. Nahihiyang umakyat sa entablado ang dalawa. Hindi nila inakala na darating ang araw na hahangaan sila ng buong baryo. Inabot ng punong barangay ang isang plaque ng pagkilala. Ang parangal na ito ay hindi dahil sa yaman o kahirapan ninyo. Iginagawad namin ito dahil ipinakita ninyo na ang tunay na dangal ng tao ay nasa kanyang mabuting puso. Tinanggap ni Erna at Dorothy ang plaque ng may pagpapakumbaba. Lumapit si Erna sa harap ng mga tao. Noon po uwi ka niya. Lagi akong nagtatanong kung bakit ako ipinanganak na mahirap. Akala ko noon ay pera lamang ang makapagpapasaya sa tao. Ngunit natutuhan kong ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng pamilya, kalusugan at mga taong nagmamahal sa atin. Tahimik na nakinig ang lahat. Sumunod namang nagsalita si Dorothy. Ako naman po ay lumaking nakukuha ang lahat ng gusto ko. Dahil doon ay hindi ko pinahalagahan ang bawat biyayang mayroon ako. Ngayon ay alam ko nang ang yaman ay may kasamang malaking pananagutan. Mas masaya ang puso kapag ginagamit ang mga biyaya upang makatulong sa kapwa. Maraming tao ang napaluha sa kanilang mga sinabi. Matapos ang programa ay nagsimula ang salo-salo. Habang masayang nagkukwentuhan ng mga tao, napansin ni Erna ang isang matandang lalaki na nakatayo sa ilalim ng punong balete sa hindi kalayuan. Suot nito ang lumang damit at hawak ang isang tungkod. Napatayo siya. Dorothy, tingnan mo. Sabay silang lumingon. Ngunit nang muli nilang ituon ang kanilang paningin, wala na ang matanda. Napangiti na lamang sila. Hindi na nila siya hinanap. Alam nilang sapat na ang minsang pagtatagpo nila. Sa kanilang puso ay alam nilang ang matandang pulubi ang naging daan upang mabago ang kanilang pananaw sa buhay. Mula noon ay lalo pang umunlad ang baryo poblasyon. Lumaki ang negosyo ni na Erna at Aling Rosa dahil sa kanilang kasipagan at katapatan. Hindi man sila naging pinakamayaman sa baryo, namuhay sila ng may kasiyahan at walang pag-alinlangan sa kanilang puso. Si Dorothy naman ay ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Kasama ng kanyang pamilya, nagbigay siya ng mga scholarship sa mga batang gustong mag-aral at nagpatayo ng maliit na sentrong pangkabuhayan upang magkaroon ng hanap buhay ang maraming pamilya. Sa paglipas ng mga taon, naging matalik na magkaibigan sina Erna at Dorothy. Hindi na sila pinaghiwalay ng antas ng kanilang pamumuhay. Sa halip, pinag-isa sila ng kabutihan, paggalang, at malasakit sa kapwa. Ang kwento ng mahiwagang orasan ay naging alamat sa baryo poblasyon. May mga nagsasabing isa lamang itong katang-isip. May iba namang naniniwalang totoo ang mahika. Ngunit para kina Erna at Dorothy, hindi na mahalaga kung naniwala man ang iba. Ang pinakamahalaga ay ang pagbabagong nangyari sa kanilang mga puso. At sa tuwing may batang nagtatanong kung ano ang tunay na kayamanan sa buhay, iisa lamang ang kanilang sagot. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ari-arian. Ito ay makikita sa pusong marunong magpasalamat, magsumikap, magpakumbaba at magmahal sa kapwa. Sapagkat ang kabutihang ibinabahagi natin ang siyang kayamanang hindi kailanman mawawala. Wakas.